Hi guys, iminumungkay ni COMELEC Chairman George Garcia na magkaroon muli ng re-registration ng COMELEC para sa Panguluhan sa 2028. Kasama na rito ang local at national election. Ito namang si George Garcia naman para namang may masabi lang magkano yung budget na hinihingi mo? Chairman 1.1 billion para lang magkaroon ng re-registration para sa darating na presidential election sa 2028. Ano ba naman yan, Chairman? Sana naman noong 2022 bago magkaroon ng national at presidential election ay inayos nyo na ang mga registration na sinasabi nyo na magke-cleanse kayo dahil sa mga dobling pangalan na bumoto na si Juan Pasang Cruz sa isang presinto at makakaboto na naman sa ibang presinto at yung mga namatay na ay nasa listahan pa lang. Ang gawin nyo, Chairman, i-consolidate nyo yung mga voters registration na yan, ilagay nyo sa database at saka nyo i-cleanse. Hindi yung sinasabi nyo na tawag dito na hingi kayo ng 1.1 billion sa Kongreso para may sakatuparan na naman itong sinasabi nyo re-registration. Pahirap ito sa taong bayan, lalo na kay Juan Pasang Cruz, diba? Bago magkaroon ng presidential election ng 2022, grabe yung pila ng mga tao para mag-register sa Panguluhan ng 2022 hanggang natutulog na sila sa mga kalsada para mauna sa registration na yan. Gusto naman yatang mangyari ulit ito bago mag-election ng 2028 At ang hihingi pa kayo ng pondo ng 1.1 billion. Grabe naman yan, Chairman Ang dami naman nating IT na magagaling dito sa ating bansa. Na yun na nga, sinasabi nga ng netizen, i-consolidate nyo na lang, ilagay nyo sa database at doon nyo i-cleanse yung mga sinasabi nyo dobling pangalan sa mga iba't ibang registrasyon sa mga presinto, pati yung mga taong namatay na. Dito yatang panahon ng Sangguniang Kabataan tsaka barangay election, lumabas daw na sa listahan yung mga taong namatay na humingi po kayo ng copy sa national statistic para malaman nyo kung sino yung mga namatay dun sa mga nagdaang taon o sa kasalukuyan taon. Hindi yung mangingi kayo ng 1.1 billion na budget para lang sa registration niyan. Dapat yan itaon na lang sa agrikultura, lalo na yung mga magsasaka ng palay na hindi na halos kumikita sa baba ng binibili ng palay sa kanila. Dapat mag-invest tayo ng equipment para sila na yung mag-build ng rice at ibenta nila direkta sa mga tao, hindi na yung dadaan sa mga middleman, sa mga trader, o kaya yung sa mga nagtatanim ng mais, ng mga kamote, kung ano-ano pa, agrikultura na sa taas ng bilhin ngayon sa Pilipinas, lalo ngayon magpapasko, nananamantala naman yung mga negosyante. Hindi itong sinasabi nyo na magkakaroon ng re-registration man. Ano ba naman yan, Chairman? Sana naman isipin nyo mabuti itong gagawin nyo na para na naman pasakit at pahirap kay Juan Pasang Cruz.